Nagpahayag ng kanyang saloobin si First Lady Lisa Araneta Marcos laban kay VP Inday Sara. Sinabi niya ito na masama ang kanyang loob kay VP Inday at bad shot na ito sa kanya sa mga nangyayari sa pamilyang Marcos at Duterte. Sinabi ni Lisa na sa isang pagtitipon na rally laban sa kanyang asawang si PBBM na tinawag ng kanyang ama na bagag ang ating presidente ng ating bansa. Nakita raw sa isang video na tumatawa pa si VP Inday Sara. Kaya pala nagalit ito si Lisa Araneta tuwing aalis sila ni PBBM at lalabas ng ating bansa para pumunta sa mga sinasabing iba't ibang bansa para magharap ng mga investor. Si PBBM ay halatang iniisnab ni Lisa Araneta Marcos si VP Inday na tatayong caretaker ng ating bayan pag umaalis si PBBM. At sinabi niya pa na sama-sama nilang binuo ang unity team ng presidential election ng 2022 para sa VP Inday Sara at PBBM. At ngayon na sinasabi din niya na lagi daw pinoprotektahan ng kanyang asawa si VP Inday Sara sa mga kalaban nito sa politika. Ngunit nag-iba ang hihip ng hangin na sinasabing tumatawa lamang ito si Inday Sara sa sinabi doon sa pinuntangan niyang rally ng kanyang ama. Ano kaya ang magiging implikasyon nito sa ating politika? Lalo na ngayon na sinasabing dapat na raw mag-resign si VP Inday Sara bilang sekretary ng DepEd at umalis na siya sa gobyerno ni PBBM dahil na kung hindi siya magbo-voluntary resignation ay talaga siyang aalisin ni PBBM. Pero ang sabi naman ng mga political analyst ay malaki raw impluwensya itong si Lisa Araneta sa panunungkulan ni PBBM at marami daw siyang mga desisyon na kanyang sinasabi na galing nga sa First Lady. Ano kaya ang mangyayari sa ating politika? Hindi nila lang pag-isipan kung paano ayusin ang ekonomiya sa walang humpay, nagpataas ng presyo ng bilihin, serbisyo publiko, pagtaas ng crudo gasolina, inflation, at kawalang trabaho ni Juan de la Cruz. Hindi itong pinag-uusapan ng politika, lalo na sa papalapit daw ng midterm election ng 2025 na pinoporma na ni Lisa Araneta at ni PBBM ang kanilang mga senatorial lineup against sa senatorial lineup ni Digong Duterte. Bakit ganon? Bakit politika ang pinag-uusapan ninyo kung hindi dapat yan ang pag-usapan? Pag-usapan ninyo kung paano mapapabuti ang pamumuhay ni Juan de la Cruz. Grabe na ang nangyayari sa ating bayan, sa nangyayaring politikahan, sa usapin ng West Philippine Sea, charter chains, at kung ano-ano pang malayo naman dapat sa pinag-uusapan dahil malayo pang alalang 2025, dapat ang gawin nila maganda hadikain para umunlad ang buhay ni Juan de la Cruz. Sinabi pa ng netizen na magmula nang umupo si PBBM ay walang nangyari sa ating ekonomiya. Ang mahirap lalong naghihirap, ang mayaman ay lalong yumayaman, na hanggang ngayon ay naghihintay sila kung ano ba talaga ang plano ni PBBM sa ating bansa, na lugmok na raw sa kahirapan at puro pamumulitika pa at lagi pang lumalabas ang ating presidente papunta sa iba't ibang bansa para daw manghingi ng investor, pero wala naman daw nakukuha ang investor kundi pledges lang daw. So ano pa ang dapat gawin daw ni Juan de la Cruz para mapabuti ang kanyang buhay at hindi na humingi ng tulong sa gobyerno? Dahil nga daw ang gobyerno ni PBBM talaga walang ginagawa para mapabuti ang ating ekonomiya at puro pakikipagbangayan lang sa kalaban sa politika. Ako po si Papa Ken, patuloy po ako magmimiron, magmamatsyag kung saan nahaantong itong sinasabing awayan ni First Lady Lisa Araneta at ni VP Inday Sara.